So magandang araw sa ating lahat. I came across with a problem here sa ating Revit application wherein nagkakaroon ng problem dun sa Revit links natin. And that is the discussion that we need to discuss today for our video para mas intindihan nyo mabuti kung ano yung nagiging problema ng ating Revit links is all through this video ipapakita ko na lang. Okay, so I'll just need to open a new project. And yung project na gagawin ko, ginawa ko last time is structural, kaya structural systems yung ating gagawin. Click yan, and then click OK. Antayin lang natin siya mag-load. And then after that, I will let you go through doon sa talagang problem na nagiging na encounter natin. And for that, we will go to the Insert tab, and then leave it link Revit pala, link Revit yan. Click natin yan, and then we will go to the file na gusto nating i-link dun sa ating project kasi yung architectural is architectural, sometimes structural para hindi sila magkagulo. And for that, I want to link my architectural file dito sa structural na file natin. Okay, I will go on that file, dun sa file na sivan ko. Okay, personal here, and then here 35 to ito, this one. Okay, and then click open. Pag-click ko ng open, I will just open this, and I'll just wait. Pag nakikita nyo ito, there are incomplete details na nawawala dyan. Para mas makita nyo na maigi, I will go to the 3D file. See? Ito lang yung mga pinapakita nyo dito. Kasi ito yung mga parts na mayroong structural system. Yung mga iba dyan, yung windows is hindi ma-distinguish ng ating Revit application kung anong ano siya, kung saang category siya, kasi yung ibang windows na ginawa ko dito is naka curtain system, and yung curtain system is sometimes part of the structural systems, kaya nilalagay niya dito. Pero yung mga architectural na mga systems natin o mga families natin is hindi niya nalalagay, kasi nilagay ko dito is architectural wall, architectural columns, architectural ceilings, and so on. So tinanggal niya. Okay? So anong gagawin natin para lumabas yan? Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin ito when we are doing yung ating mga paglalagay natin ng columns and beams natin. So for that, I will go to this visibility graphics. I click edit, and then pupunta ako dito sa Revit links. Dito sa Revit links, I will go to the display settings. Click ko tong by host view na to, and then yun dun sa by host view, papalitan ko ng by link view, kasi yun yung view nung dating yung ating Revit na isa. Okay, para makita nyo kung ano yung itsura nito, i-open ko yan. I will open one. Ito, na yan. Cancel ko muna yan para makita natin yung hindi yata na open. Ito, para makita nyo lang kung ano yung itsura ng ating file, kasi parehas lang naman sila. Punta tayong 3D, and then eto yung itsura ng ating file. So kompleto siya, pero pagdating dito hindi siya kompleto. So ang gagawin na natin dyan, pupunta tayo dito sa visibility graphics, Revit links, by host view, palitan natin ng by link view. Then apply natin, lalabas yan. Click OK, apply, click OK. Yan, lumabas na lahat yung mga files na nandun. Pero nagiging x-ray siya na view. So ang gagawin natin dyan is pupunta tayo dito sa may cube na yan, and then click realistic. Yeah, so yan yung buong view ng ating file. Okay, so sa mga ibang view katulad nitong level 2 na to, ayan, yan pa rin yung nakikita natin. Kulang pa rin siya, ganun pa rin yung gagawin natin. Punta tayo visibility graphics, Revit links, by host view, and then by link view. Apply, okay, apply, okay. So nagiba na yung itsura niya.
And then same as dun sa level 1, okay, visibility graphics, rivet links, by host view, by link view. Ngayon, yung floor plan na level 0 kasi yung nandun sa isa, pero level 1 kasi yung kukunin natin. So, floor plan, level 1. Then apply, okay, apply, okay. So, yan na yung ating file. So, hanggang dun lang. Hopefully, nakatulong ako sa mga paggawa nyo ng mga rivet projects ninyo at nakatulong ako sa mga problems na na-encounter ninyo along the way when you are doing your rivet projects. Hanggang sa muli, and have a good day everyone.